Mula sa pagiging kargador, magsasaka at batang lumaki sa hirap hanggang sa pagiging MVP, champion at milyonaryong idolo ng bayan. Pero sino sa kanila ang naging pinakamayaman? Sino ang naging alamat ng PBA? At sino ang nagpatunay na kahit galing sa pinakamahirap na simula, pwedeng marating ang pinakamataas na tagumpay? Simulan na natin ang countdown. Number 10, career assets, 20 million hanggang 40 million. Si Vic Manuel ay kilala bilang The Muscle Man. Nagmula siya sa Likab, Nueva Ecija at dumaan sa simpleng buhay bago maging profesional na basketbolista. Bago siya nakapasok sa PBA, nagsikap siyang makatulong sa pamilya at gumawa ng mabibigat na trabaho. Naglaro siya sa college basketball at PBA D-League bago napili ng Global Port noong 2012. Mas nakilala siya sa Alaska Aces dahil sa kanyang lakas, physical na laro, post moves at mahusay na mid-range jumper. Hindi siya ang pinakamataas na player pero mahirap siyang pigilan sa ilalim ng ring. Kaya niyang gamitin ang katawan para makakuha ng puntos at rebounds. Minahal siya ng fans dahil sa kanyang tapang at sipag. Hindi man siya kasama sa PBA's 50 Greatest Players, isa siya sa pinakarespetadong power forwards ng kanyang henerasyon. Number 9. Career assets, 30 million hanggang 60 million. Lumaki si Alain Maliksi sa simpleng kapaligiran malapit sa La Loma Cemetery. Hindi naging madali ang kanyang simula sa basketball pero nagsikap siya hanggang makapaglaro sa UST Growling Tigers. Napili siya ng Petron Blaze Boosters noong 2011. Dumaan siya sa injuries at ilang pagbabago ng team pero hindi siya sumuko. Nakilala siya bilang isa sa pinakamahusay na shooter sa liga. Kapag mainit ang kanyang kamay, kaya niyang magpasok ng sunod-sunod na 3-pointers at baguhin ang takbo ng laro sa loob lamang ng ilang minuto. Naging mahalagang veteran scorer siya ng Meralco Bolts. Minahal siya ng fans dahil sa kanyang comeback story at sa kanyang pagiging clutch shooter. Number 8. Career assets, 50 million hanggang 90 million. Si Johnny Abarrientos ay mas kilala bilang The Flying A. Isa siya sa pinakamahusay na point guard sa kasaysayan ng PBA. Hindi siya matangkad, pero naging sandatan niya ang bilis, passing, steals, at mataas na basketball IQ. Naging star siya ng FEU bago pumasok sa Alaska Aces. Sa Alaska, naging pangunahing playmaker siya ng makasaysayang Grand Slam team noong 1996. Sa parehong taon, nakuha niya ang PBA MVP Award, kaya niyang kontrolin ang laro, gumawa ng matatalinong pasa at tumira sa pressure. Kasama siya sa PBA's 40 Greatest Players. Minahal siya ng fans dahil parang magic ang kanyang laro at kaya niyang talunin ang mas matatangkad na kalaban gamit ang bilis at diskarte. Number 7. Career assets, 70 million hanggang 120 million. Si Danny Ildefonso ay kilala bilang Lakay at The Demolition Man. Lumaki siya sa Urdaneta, Pangasinan, sa simpleng pamilyang may kaugnayan sa pagsasaka. Naglaro siya sa National University bago maging first overall pick ng San Miguel noong 1998. Agad siyang naging Rookie of the Year at naging pangunahing big man ng San Miguel Beermen. Naging back-to-back PBA MVP siya noong 2000 at 2001. Nakilala siya dahil sa kanyang footwork, jump hook, rebounding, shot blocking at lakas sa ilalim ng basket. Isa siya sa mga big men na mahirap bantayan dahil kaya niyang umiskor gamit ang lakas at finesse. Kasama siya sa PBA's 40 Greatest Players. Minahal siya ng fans dahil dominanting player siya pero tahimik at disiplinado. Number 6. Career assets, 70 million hanggang 120 million. Si Arwin Santos ay kilala bilang The Spider-Man.
Lumaki siya sa Pampanga at dumaan sa mahirap na buhay bago nakilala sa basketball. Nagningning siya sa FEU bago maging second overall pick ng Air 21 noong 2006. Nakilala siya dahil sa kanyang athleticism. Kaya niyang mag-score, mag-rebound, mag-block at magdepensa sa iba't ibang posisyon. Sumikat siya dahil sa kanyang Spider-Man dunks, dramatic blocks at high-energy plays. Nang mapunta siya sa San Miguel Beermen, naging bahagi siya ng kanilang championship dynasty. Nanalo siya ng PBA MVP noong 2013 at naging isa sa pinakamahalagang forwards ng kanyang era. Minahal siya ng fans dahil entertaining siyang panoorin at laging may energy sa court. Number 5. Career assets, 80 million hanggang 150 million. Si Scottie Thompson ay kilala bilang The Hustle Man. Lumaki siya sa Padada, Davao del Sur. Nagningning siya sa University of Perpetual Help at naging NCAA MVP bago napili ng Barangay Ginebra bilang 5th overall pick noong 2015. Nakilala si Scottie dahil sa kanyang hustle play. Kahit guard siya, kaya niyang kumuha ng rebounds laban sa mas matatangkad na players. Kaya niyang mag-score, mag-pass, magdepensa, mag-rebound at gumawa ng clutch plays. Naging PBA MVP siya noong 2021 at mahalagang bahagi ng mga championship run ng Ginebra. Kasama siya sa PBA 50 Greatest Players. Ipinapakita nito na kinikilala siya bilang isa sa pinakamahusay na all-around guards ng kanyang henerasyon. Minahal siya ng fans dahil sa kanyang never say die spirit at walang sawang pagsisikap para sa team. Number 4. Career assets, 90 million hanggang 150 million. Si Mark Kagiwa ay kilala bilang The Spark. Isa siya sa pinakamalaking pangalan sa kasaysayan ng Barangay Ginebra. Lumaki siya sa Estados Unidos bago bumalik sa Pilipinas upang sumali sa PBA draft. Noong 2001, napili siya ng Ginebra bilang 3rd overall pick. Agad siyang nakilala dahil sa fearless scoring style, mabilis na drives, clutch shooting at mataas na energy sa court. Kasama si JJ Helterbrand, nabuo ang sikat na tandem na The Fast and the Furious. Naging mukha siya ng Ginebra sa loob ng maraming taon. Nanalo siya ng Rookie of the Year PBA MVP noong 2012, maraming championships at naging bahagi ng PBA's 40 Greatest Players. Minahal siya ng fans dahil sa kanyang confidence at tapang, lalo na kapag mahalaga ang laro. Number 3. Career assets, 90 million hanggang 160 million. Si Jason Castro ay kilala bilang The Blur. Lumaki siya sa Bacolor, Pampanga. Naglaro siya sa PCU Dolphins at sumikat muna sa PBL bago napili ng Talk and Text noong 2008. Tinawag siyang The Blur dahil sa kanyang pambihirang bilis. Kaya niyang dumaan sa depensa, umatake sa basket, magbigay ng assists at tumira ng clutch shots. Naging pangunahing point guard siya ng TNT sa maraming championship runs at isa rin sa pinakamahalagang players ng Gilas Pilipinas sa international tournaments. Kasama siya sa PBA 50 Greatest Players. Ito ay pagkilala sa kanyang championships, awards, international success at pagiging isa sa pinakamahusay na point guards sa kasaysayan ng Philippine basketball. Minahal siya ng fans dahil tahimik siya pero matapang sa mga importanteng laro. Number 2. Career assets, 100 million hanggang 180 million. Si Asi Taulava ay kilala bilang The Rock. Isa siya sa pinakamalalakas at pinakamatagal naglaro sa kasaysayan ng PBA. Bago siya dumating sa Pilipinas, dumaan siya sa simpleng buhay at iba't ibang trabaho sa Amerika. Noong 1999, pumasok siya sa PBA bilang direct hire ng Mobiline Phone Pals. Agad siyang naging dominanting center dahil sa kanyang laki, lakas, rebounding at physical na laro.
Nanalo siya ng PBA MVP noong 2003 at naging mahalagang player ng Talk and Text. Naglaro rin siya para sa national team sa iba't ibang panahon. Kasama siya sa PBA's 40 Greatest Players at kinikilala bilang isa sa pinakamalalakas na centers sa kanyang panahon. Minahal siya ng fans dahil sa kanyang tibay, lakas at mahabang career. Number 1. Career assets, 120 million to 250 million. Si Junmar Fajardo, the Kraken. Lumaki siya sa Cebu sa simpleng pamilya at naglaro sa University of Cebu bago maging first overall pick ng Petron Blaze Boosters noong 2012. Nakilala siya dahil sa dominasyon niya sa ilalim ng basket. Sa taas at lakas niya, mahirap siyang pigilan sa scoring at rebounding. Pero hindi lang katawan ang kanyang puhunan. Kilala rin siya sa mahusay na footwork, post moves, blocks at pagiging kalmado sa pressure. Si Junmar ang may record na siyam na PBA MVP awards at isa sa pinaka-decorated players sa kasaysayan ng liga. Naging sentro siya ng maraming championship run ng San Miguel Beermen. Kasama na siya sa PBA 50 Greatest Players. Ito ay opisyal na pagkilala sa kanyang pambihirang dominasyon, siyam na MVP awards, maraming kampyonato at pagiging isa sa pinakadakilang sentro sa kasaysayan ng liga. Minahal siya ng fans dahil sa kanyang pagiging humble, tahimik at respectful. Kahit isa siya sa pinakamalalakas na players sa liga, hindi niya nakakalimutan ang kanyang pinagmulan. At iyan ang top 10 PBA players na nagmula sa hirap at naging matagumpay sa basketball. Nakilala at minahal sila hindi lang dahil sa trophies at pera, kundi dahil sa sipag, talento, puso sa laro at mga kwentong nagbibigay inspirasyon sa maraming Pilipino.